At nakatutok pa rin po kayo sa Good Morning Kapatid. Naging usap-usapan online ang biglaang minor surgery ng aktres na si Andrea Del Rosario. Yes, Mami Dims. At dahil nga sa benda sa kanyang mata, marami ang naalarma. Pero para saan nga ba ang surgery na ito? Mga kapatid, panoorin po natin to. Kamakailan, sumailalim ang aktres na si Andrea Del Rosario sa isang minor eye surgery. Ang dahilan? Because I've been using a lot of makeup and false lashes. That's what happened. So I've been drinking a lot of antibiotics and medicine, but hindi pa rin siya humuhupa. So I need to have it surgically removed. So lesson of the day, do not use dirty brushes, and when you use your fake lashes, remove it at night. Don't sleep with it. Ano nga ba ang kuliti? Delikado ba ito? Yes, Mami Dims at mga kapatid, ito pong tumubo sa mata ni Miss Andrea ay tinatawag nating stye oculite. Isa po itong impeksyon sa eyelid gland o hair follicle ng ating pilikmata. And Mami Dims, alam mo ba, totoo yung sinabi ni Miss Andrea, maaari talagang magdulot ng kulite ang makeup, pati na rin yung pagtulog ng may false lashes o kaya yung hindi pagtanggal ng makeup bago matulog. And alam mo ba, Mami Dims, pwede rin dahil sa bacteria o kaya yung glue na ginagamit sa fake lashes na maaring bumara sa mata, pati na rin ang madalas na paghawak natin sa ating mga mata, lalong-lalo na kung hindi malinis yung kamay. Oo, I think kasi, di ba, parang ako talaga ultimately, iniiwasan kong hawakan yung mukha ko talaga. Alam mo naman, Doc, no, medyo ano ako sa ganyan. Kung hindi ako ok-ok na tao or wala akong OCD, pero pagdating sa paghawak ng mata, careful ako. Kasi nga, kumusin ako ng bata ako. Di ba, mga kapatid, meron sa atin yung parang kumusin na mata, mayat maya ka nagaganyan. So, naririnig ko literal yung boses ng nanay ko na parang wag mo kumusin yung mata mo. So, naiiwasan yon. Pero ito kasi nangyari kay Ate Andrea, no? Kasi I worked with her before in a movie. She was my ate also. Siguro nga parang halo-halo na kapag kasi ang makeup nakatulog. Minsan kasi, di ba, sa pagod mo din naman, hindi mo naman din masisi. So, I guess tama si ate na parang lesson learned, do not sleep with your eye makeup on, at yung make sure lang na yung kamay mo talaga ay malinis. Yes. Dok, ang tanong ko muna, pag-usapan natin yung sanhi kung bakit or dahilan kung bakit nagpa-minor surgery si Ate Andrea. Paano ba ito tumutubo, yung kuliti? So ang nangyayari kasi, Mami Dims, kapag kunwari nahawakan mo yung mata mo na madumi yung kamay mo, so ang tendency pwedeng pumasok yung bacteria. And of course, yung nangyari kay Miss Andrea, parang nakatulugan niya. So nagkaroon ng pagbabara. So ang nangyari, magkakaroon dyan ng infection, and of course, magkakaroon din ng pamamaga. Tapos mabubuo yung mga nana sa loob, and minsan magkakaroon din ng bukol. Tapos yung bukol, pwedeng lumaki pa yan. Oo, di ba ang biro nga sa kalye, pagka nagkakaroon ng kuliti, ayan, nanilip ka na naman, di ba ganyan ang biro dyan? Lalo-lalo na sa probinsya. Sa probinsya. But this is a very serious matter na dapat di natin pinapasang walang bahala, no? Dok, ito ba ang tanong ng marami? Nawawala ba ito ng kusa? Kasi may mga tao din na kapag nagkakuliti sila, parang hindi naman nila pinapagamot, nagsasubside Yes. din. Paano ba ito ginagamot, lalo na kapag hindi siya nagsasubside? Ayan, good question, Mommy Dims. Kadalasan, nawawala naman ito ng kusa. Mga within 7 to 10 days, medyo huhupa na yan. Pero hindi ibig sabihin, ay, sabi naman ni Doc, mawawala ng kusa, hindi ko na ipapacheck. Mali po yun. Kailangan ipakonsulta nyo pa rin po. Tapos, pwede po kaming mag-advise sa inyo, gumamit sila ng warm compress, Mommy Dims, mga 10 to 15 minutes, 3 hanggang 4 na beses kada araw. Directly to the eye yan, Doc. Yes, pwede, Kung Mommy Dims. saan yung kulite. Oo, pwede directly, pero wag naman yung Mainit na mainit. kumukulo na. Oo, tama. Wag ganon. Tapos pwede po kaming mag-advise ng antibiotic na ointment, pero wag pong mag-self-medicate. Oo, kasi minsan may mga tao talaga na takot pumunta sa doktor kung ano-ano na lang, nag-google na lang, di ba? Doc, sa kaso ni Ate Andrea, bakit kailangan itong i-surgery or bakit umabot sa pagpapatanggal mismo? Delikado ba yun? Ayan, so kasi sinabi ni Miss Andrea na parang ang tagal na ginagamot, tapos nagkakaroon na ng parang bukol na maliit. So yung surgery kailangan na.
gawin kay Miss Andrea kasi parang nag-progress na yung condition niya, yung style niya parang naging chalazion na. Yun yung term naman nun. Parang bukol mula sa baradong oil gland. Oo. Okay, I get it. Siguro yung pinaka-usapin dito ay, di ba, pag sinabi mo na nagbara yung oil gland, it's the same way as when nagkakaroon ng acne yung tao. Tama ba? Parang konsepto. Parehong konsepto. Oo, Ma'am. na parang pagka yung pore natin nakabukas, tapos na-infect siya, tapos may oil, kaya siya nagkakaroon ng parang lesion or nagkakaroon ng nana. Yes, Tama? tama. Oo, okay. Paano makakaiwas sa kulitik? Ayan, meron tayong mga tips sa ating mga kapatid, Mommy Dims. Unang-una, syempre, panatilihin po natin malinis ang ating mga kamay. Ako, lalong-lalo na dun kasi sa mga may allergy, hindi nila maiiwasang kamutin ang kati yan. kasi, tsaka pag Oo. sa mata parang ang sarap kamutin. Oo. Basta make sure malinis yung ating kamay. And alisin po natin yung makeup bago matulog. Napaka-importante niyan, lalong-lalo na sa inyo sa industriya. At saka, ninyo. Doc, di ba, yung isingit ko lang, yung pagtatanggal ng makeup, hindi lang po ito basta sabon, ha? Meron pong mga particular oil na ginagamit or makeup remover na cream na ginagamit to take that out. Kasi kung nakakabili po kayo ng makeup, dapat nakakabili din kayo ng makeup remover. Tama, Very tama. important. Para hindi mag-clog yung ating pores. And iwasan po natin yung mga luma o yung mga kontaminadong makeup. Gumamit din po tayo ng malinis na makeup brushes. And siguraduhin po natin na malinis ang mga fake lashes at saka yung glue na gagamitin. Agree. At kung ano mang irritation ang nararamdaman nyo sa mata ninyo, magpatingin po kaagad. Yan, pwede po sa health center o kaya sa OPD or kung may konting budget naman talaga sa ophthalmologist na diretso na. Yes, kasi health is wealth, Yes, ika nga. totoo yan. Doc, isabay natin na sa makeup po, ito tip mula sa akin na, yung pong makeup ay hindi forever yan. Meron kasi mga tao pag bumili, akala nila 5 years, 10 years, pwede Oo. pa kasi wala ka namang makitang dumi, hindi Yeah. nagamit. Pero usually po ang makeup, ang expiration niyan, usually you have to check, minsan 1 to 2 years only. That's it. Lalong-lalo na kapag nagamit nyo na. Kasi katulad yan, yung sa lips, sa mata, o kumbaga may build-up din ng dumi yan eh. Kaya always make sure lang po na when you buy, you only buy what's good for you for the first or second year. Ganyan. Always check the expiration date. Yes. Doc Richard, maraming salamat. Social media accounts and your clinic, please. Ayan, Instagram and TikTok, Doc Richard Gadiaza. Ang clinic ko po, Skin Soul Advanced Dermatology and Medical Aesthetics, Mandaluyong, Fairview, and Cubao. Yun. Maraming salamat to our very own Dr. Richard Gadiaza. Doc, thank you so much. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.